Good day mga kasyoki! Ito na naman tayo sa ating bagong video tips. Papakita ko sa inyo kung saan tayo magkokolekta ng itlog at kung paano natin ito ipunin. Yung walang mga chiller yan, huwag kayong mag-alala. At ako'y magbibigay sa inyo ng isang tip na kung paano tayo makapag-ipon ng ating mga itlog na hindi mabubugok. So kahit na ito'y abutin ng 3 linggo, ang inyong mga itlog ay hindi basta-basta mabubugok sa sistema na ginagawa ko, at ito'y nasubukan ko na sa aking ginawa nung nakalipas na pagsalang ko ng mga itlog. So paano yun? Ganito yun. So, bali ito yung ating nakuha na itlog sa ating mga pinapit na mga inahin, no? Ito siya. Ang ginawa ko, binalot ko siya ng papel. Yung papel na ginamit ko, yung bond paper lang. Ayoko yung newspaper na kasi may tinta yun eh. Pagka may tinta, yung bond paper, yung ating papel ay nabasa. So, yung itlog, madidikitan yung mga ink ng papel. Kaya ayoko nang may sulat-sulat na papel. Gusto ko yung ganito lang, bond paper lang. Tinetapang kong ganyan. Tapos, ilalagay ko na sa ice box. Bali, ang ginawa ko, wala tayong chiller, kaya ang ginawa ko, ice box. Ito ginawa ko na dati, ice box. Bali, 3 linggo ako nag-stock. Okay, lahat ng similya ng aking mga itlog na ipon. Ito siya. 3 linggo, pwede ko na isalang yung mga itlog. Basta nakakolekta na ako ng madami-dami. So, isasalang natin sa... So, ilalagay natin to sa ice box. Nasa ganon, hindi mabugok yung ating mga itlog na iniipon. Kailangan, nasa malamig siya. Yung ice box ko, nilagyan ko ng yelo, nasa ganon, yung sa loob niya, malamig. Maglalagay ako ng 2 yelo sa umaga, tapos sa hapon, maglalagay ulit ako. Nang kinabukasan, malamig na malamig pa yung loob ng ice box. So, ganito lang. Tested ko na mga kasyoki. Ito ang tip ko sa inyo. Yung walang mga chiller dyan, gusto nyo mag-ipon, mag-imbak kayo ng itlog. Nagpalahi kayo. At gusto nyo maipon. At yung mga inahin ninyo ay ayaw man limlim, no? Kuha ka lang ng icebox na malaki. Tapos mag-ipon ka, lagay mo ng yelo sa loob. Yung supot ng yelo, 2 lang, okay na eh. Pwede din 3. Sa akin 2 lang, okay na yun. Tapos, ilalagay ko ito hanggang sa maipon ko sa loob ng 3 linggo. At yung mga similya niya ay tiyak na buong buo pa. Pag sinalang mo to sa papisaan mo, ano lang, 5 days lang, makita mo may mga may mga similya na lumalabas na akala mo gagamba. Pag sinilip mo to sa gabi, may similya na sa loob. Buhay. Kita mo, gumagalaw-galaw 'yon. So ito lang sistema ko na ginagawa. Yung walang mga chiller diyan, huwag kayong mag-alala, may ice box ka lang, pwede mo nang mag-imbak ng mga itlog na pwede nyo papisaan. So, ganito yun. Papakita ko sa inyo. So, ito yung ating ice box, mga kapanilok, no? O, yan lang. Ganito lang. Ito, ibabahagi ko sa inyo yung aking idea kung paano ako nag-iipon ng itlog. O, kinukuha ko yan. O, yan lang. Ayan, o. Ayan sila sa loob, o. May yelo sa loob. O, kaya ito, ang mga ating mga itlog na to, hindi ito mabubugok. Pati nyo, kalamig sa loob. Ang lamig sa loob, oh. Kaya, yan ang sistema ko. Kaya, pwede kong ibahagi sa inyo yan, na kayong sa ganun, yung walang chiller na sa bahay, ito lang, icebox lang. Pwede na. So, ganito ang aking ginagawa, sistema ko na, At yung dati ko nang ginawa, kaya tested ko na ito, ito na yung mga sisiw noon. Wow! Ayan na sila. Ganyan na sila kalaki. Yung mga nilagay natin sa icebox na itlog. Kita mo, ganyan na sila. Mga buhay. Nagsalang ako noon ng 70 plus.
Ang napisa ay 68. 70 plus yung sinala ko, mga 75 yata yun, o 70, 72. 68 yung napisa sa, sa itlog. Kaya maganda yung ganito na nasa may ice box lang. Lagyan mo lang sa umaga ng 2 yelo, tapos tanggalin mo yung tubig na nalusaw. Lagyan mo uli ng 2 pagdating ng hapon, mga alas 6, alas 5. Ayan, makakaano ka na, makakaipon ka na ng iyong mga itlog. Ayan lang kasimple. Tapos, makalipas ng 3 linggo, 21 days, ilalagay ko na sila dito. So, bali ito, pag magsasalang na ako, i-disinfect ko na yan. Tapos, pagkatapos nun, bali, sindihan ko ng alas 7 ng umaga, alas 12, pwede na ako magsalang. Ayan. Ito ang sistema dito. Buhay yung mga similya, mga kasyoki. Basta ito meron lang kayong ganito na papisaan. Mapipisaan lahat ng inyong mga itlog na in-stock. So, yun lang ang pwede kong ibahagi sa inyo. Good day mga kasyoki. Nandito muli ako sa ating video tips. Kung saan ay aking pinakita kung paano tayo mag-ipon ng ating mga itlog. Nasa ganon, yung ating mga iniipong itlog na to ay hindi ito mabudok. Hindi ito masira. Sa pamamagitan ko na aking nasubukan na, so ang video tips ay aking binabahagi sa inyo, hindi lang sa aking natutunan sa iba, kundi na-experience ko na. Kumbaga itong aking binabahagi sa inyo ay nasubukan ko na at talagang napaka-epektibo sa pag-iipon ng ating mga itlog na pinipreserve. Dahil lang yan sa ating ice box, tapos lagyan mo lang ng yelo, napaka-epektibo sa loob ng 25 days. Yung sa akin mga kasyoke, no? 25 days ko pa yun na inipon. Paano ko siya napatunayan? Sample lang. Halimbawa yung mga date ng yung date ng una saka hanggang 25 days. Pag sinalang ko siya, lahat ng yung mga date ng 1, 2 at 3, lahat yun napisa. Hanggang yung 25 pang date na 25, yung ika-day na 25 na kinuha ko, lahat yun may lahat may naging similya. Kaya sabi ko, kahit 25 days pa lang yung ating itlog, pwede palang ma-preserve na ganung kahaba. Pwede pala, dahil ang ginawa ko lang yung ice box. Kung wala tayong mga chiller, no? Kung wala tayong chiller sa ito, yung mga backyard lang, katulad ko, mag-iipon ka ng madaming itlog. So yun lang, sa umaga lagyan mo ng 2 yelo, yung plastic na ginagawa natin sa tindahan na bibili. 2 nun, tapos 2 din sa hapon. Tanggalin mo lang yung mga nalusaw na tubig. Hindi mabasa yung ilalim ng ating itlog. Yung plastic ng Tupperware na lagyan. No? So ganoon lang. Yung nalagyan niya, lagyan mo ng tela sa ilalim. Yung sa ganoon, ma-absorb naman niya yung tubig na kumakatas sa ilalim. Hindi magpawis yung ating pinagpapatungan ng ating mga itlog. So ganoon lang yun. Napakasimple. Ito na naman isang video tips na aking kaalaman na ibabahagi sa inyo kung paano at gaano ka-epektibo ang ating pag-iipon ng mga itlog na ating nakukolekta. So bagong lahat, shout out muna tayo. Shout out sa ating lahat ng mga nakatutok sa ating channel, sa lahat ng mga nakasubscribe, at sa mga hindi pa nabibigyan ng ating pulit. So huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy ang ating pamimigay ng ating pulit. Basta wala kang gagawin kundi i-like, i-share, mag-comment, at i-click ating notification bell. Nang sa ganon ay maging updated tayo sa ating mga video tips na ipapakita dito sa ating munting channel. Shout out sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng nakatutok sa ating channel. Ito yung nagpapabati. Shout out daw sa kanya. Tuloy ko, babae ito. Babae ito. Si Lourdes Mendoza. Si Lourdes Mendoza. Shout out sa iyo yan. Hello. Tuloy ko, mahilig ka din sa pagkasabong, sa pagmanok, pag-aalaga, no? Lourdes Mendoza, good luck sa iyo sa mga kung may laban kayo ng manok.
at baka makatulong din yung iba kong mga video tips, pwede mong gamitin sa iyong pagkakondisyon. Basta kung saan ka nagpapanalo, yun ang sundin mo. Hindi ko mo nagbigay ng video tips na ganito, sundin mo na. Basta kung saan ka nagpapanalo, ituloy mo lang. Walang masama doon. So, salamat sa iyong pagtutok palagi sa aking channel, no? Ito si Miss Lourdes Mendoza. Magandang umaga sa iyo, kapatid. So, yun na, mga kasyoki. Ang aking sistema noon ay talagang napaka the best, no? Talagang yung ating similya ng sisiw hindi nasisira. Talagang buong buo siya. Talagang nagsalang ako ng 75 na itlog, at sa awa ng Diyos 68 na sisiw yung lumabas. Palagay ko sa kagandahan din ng aking ginawa na incubator, no? Ako lang din ang gumawa nun. Talagang kinakalibrate ko yung kanyang init sa loob. Binabantayan ko yan daily kung nagbabago yung tumataas siya o bumababa. Kaya lagi siyang binabantayan. So ito aking incubator naman is manual. Pinipihit-pihit lang sa gilid, hila, pasok, hila, pasok. So yun lang ang aking paalala sa inyo. Lagi din tatandaan, ang sabong nandyan lang. Pagka malas ka ngayon, yun yung sign na tumigil ka na muna. Pero pagka nagpapanalo ka, yun yung sign na sumigi ka. Kasi buenas ka sa mga panahon na yan. Kaya hanggat binubuenas ka, sige, maglaban ka, magkondisyon ka naman. Kapag naman minamalas ka, yun yung sign naman na tumigil ka muna. At baka kailangan mo munang magmuni-muni, pag-aralan mo kung saan ka nagkakamali, tingnan mo kung ano yung mga kulang na ginagawa mo, bakit natatalo yung manok. Baka mamaya sa pointing ka na nagkukulang. Tama nga yung conditioning mo, tapos sa pointing, kulang ka na. Kaya yung mga manok natin minsan, hindi na din pumatalo. At yan din, pinagdadaanan ko din. Minsan hindi ko nga palo, minsan nagkakamali din ako. Minsan, ang pagkakamali ko lang naman, ay yung wala akong patokan na halimbawa ang kalaban ko'y puti. So, ito, ibahagi ko sa inyo, no? Nung naglaban ako ng manok, talagang ang kalaban ko, kasi wala akong puti dito sa aking area. Namatay kasi yung mga puti ko dahil sa sugat na namatay sila. Dapat yun, pampakulay ko lang. Makati yung aking kamay. Inilaban ko dahil sila yung magaling. Pero nananalo din naman sila. Kaya lang namatay na din nung pagkatapos ng laban. So yun nga, mahalaga yung pagkakamali ko lang doon is wala na akong puti na pang heating. So pagdating nung pagbitawan ko, ayaw niyang paluin yung puti. So yun lang ang aking pagkakamali. Tama lahat ng aking ginawa, pointing, maganda lahat kinis ng manok. Yun lang, sa pagkakamali lang na wala akong puti, hindi niya yung pinalo. Hindi maganda yung kanyang pagpalo doon. Magaan yung kanyang palo. Hindi siya masyadong galit. Kaya tayo ay tatalo. So, basta lagi yung tatandaan, lahat ng aking mga video tips na binabahagi sa inyo, ito yung aking napagdaanan, nasubukan, at sana nakakatulong sa inyo yung aking mga munting video tips na pwede naman ninyong gawing sa inyong pagkondisyon. So, laging tatandaan, ito lang inyong kasyoki sa anumang panahon. God bless.